Magandang araw mga kabini. Shoutout sa lahat ng mga 4-piece beneficiaries sa buong bansa. Mayroon na naman po tayong mga bagong update tungkol sa 4-piece. Importante nyo po itong malaman, kaya panoorin nyo po ito hanggang matapos ang video para maintindihan nyo ang mga bagong announcements sa programang ito. Ayon sa bagong update tungkol sa payroll ng 4-piece, lahat ng mga aktibong beneficiaries ay makakatanggap lamang ng isang buwan na educational grants sa Period 6, 2022 payroll na i-release ngayong buwan ng Marso, 2023. Base ito sa nakasaad sa Batas 4-Piece Act 11310 na nagsasabing, ang lahat ng beneficiaries ng 4-Piece ay makakatanggap lamang ng 10 buwan na educational grants sa loob ng isang taon o 10 months per year. Base sa mga nakaraang payroll, sa taong 2022, from January to November, meron na po itong 10 buwan na educational grants. Maliban sa buwan ng July, na walang educational grant, at sa Period 6 na covered ang December, na i-release ngayong Marso, ay wala ding educational grant. So lumalabas, na ang July at December ang walang educational grants sa buong taon. Kaya isa lang ang matatanggap mo sa Period 6 nanograms 2022. Mga kabeni, tandaan nyo lang, ang monthly grants ng bawat beneficiary. Sa elementary, ay 300 piso. Sa junior high, ay 500 piso, at sa senior high naman, ay 700 piso. Sa rice subsidy, ay 600 piso. At sa health naman, ay 750 piso. Ito naman ang mga periods at covered months nito. Ang Period 1, covered nito ang buwan ng February at March, release schedule nito ay Mayo. Sa Period 2 naman, covered nito ang buwan ng April at May, na July naman ang release schedule nito. Sa Period 3, covered nito ang buwan ng June at July, sa September naman ang release. Period 4, covered nito ang buwan ng August at September, November naman ang schedule ng release. Period 5, covered naman nito ang buwan ng October at November, na may release schedule sa January. At Period 6 naman, na covered ang buwan ng December at January, na may release schedule naman ngayong Marso. Tandaan nyo rin po, posible pong di ka makakatanggap ng health grant, kung hindi ka dumalo sa monthly FDS, at kung di ka nagpapa-check up sa center nyo, base po yan sa guidelines ng programa. Kaya kailangan po nating dumalo sa mga FDS, at magpapa-check sa ating mga health center, para hindi po tayo mababawasan. Tungkol naman sa mga 4-piece beneficiaries, na tag as non-poor, na na-validate na, hintayin nyo lang po, ang resulta, kung magpapatuloy pa po kayo o hindi na. At doon naman sa mga i-validate pa, hintayin nyo lang po, ang inyong mga schedules for validation. Abangan nyo po, ang susunod nating video, para sa schedule ng payout, sa Period 6, 2022. Sana makatulong po ang mga impormasyong ito. Maraming salamat mga kabeni.